Take it Lakay, away, ang Sister El. brief background lang dito sa ating aplikante ngayong araw. Ang nag-a-apply sa Masang Pilipino, siya Lakay ay mula sa United Frontliners Party List. At siya ay galing sa Alaay, taga Batangas pala are. Birthplace niya pala Lakay ay Ganun ga? Batangas Lipa. Naging Batanggen niya, Bicolano. Akala ko kanlas Mikeni Abe Mikeni. At siya Lakay ay nagtapos na, galing pala siya Lakay sa Philippine Military Yes. Academy. Ang Makatao class of 1989, cum laude, top 5. Iba? Wow, cum Grabe laude. naman ito. Ayoko nang ituloy pa. Tuloy mo lang. At naging instructor pilot siya Lakay sa 100 Training Wing at Flight Operations Safety Inspector sa Air Transportation Office sa ngayon ay Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Siya Lakay ay mula sa Philippine Constabulary at lumipat sa Philippine Air Force busy pala ito si Noble, ha? Pero babanggitin ko ba yung taon? Wag na. Mahalata ba yung age? Okay lang. Okay lang, mukha naman daw bata. At commander ng Tactical Operations Group 10 ang ginawaran siya ng Gawad Kalasaga para sa rescue efforts noong Bagyong Sendong Lakay. Anong taon yung Bagyong Sendong Lakay? Di ko na matandaan. Hindi ko na masyadong ma-recall. Pero siya Lakay ay ang kanyang rango ay retired Lieutenant General. Ang ating makakasama ngayon ang ikatlong nominee ng United Frontliners Party List, si Lieutenant General Connor Anthony Canlas. At siya ay dating Commanding General ng Philippine Air Force. Ayan. At without much ado, ayan, babatiin natin si Lieutenant General Connor Anthony Canlas. Good morning, Noble General Sir. Shalom. Good morning, Lakay, Noble, Deo, and Sister El. Good morning, Maraming General, salamat sir. sa pag-imbita sa akin dito. At magandang umaga din po sa ating mga manunood at nakikinig sa iyong istasyon. Yung mga nobilities na nanonood nga, mga Of kuya. course, ang ating nobilities sa Shriners, Mabuhay Mabuhay. Shriners. Lalo na po sa Imperial Bagwis 206. Magandang umaga po sa inyong lahat. Bats ko to si General. Ba't mo nakabats ko ito? Ha? Ayan, alam mo pagka nag-Shriner ka dyan, makita ang humility mo, Sister Ella. Kaya nakabats ko ito sa Shriner. Hindi nagpakilalan General. Talaga Lakay. Tapos gulat-gulat ka. Commanding General pala ng Philippine Air Force. Ayan. Anyway, General Connor Canlas, Noble Sir. Ayan. Kayo po ay veteranong opisyal ng militar, lalo na nga sa Air Force. Ano po ba nagtulak sa inyo? At pasukin ang larangan ng politika sa pamamagitan po ng United Frontliners Party List, General Sir? Alam mo, Noble Lakay, nung ako ay nagretiro noong 2022, akala ko ako'y magpapahinga ng tuluyan. Opo. Subalit nung just last year, ako ay naimbitahan upang sumama sa United Frontliners Party List ng aking classmate na si General Rodel Sermonia. Mista niyo si General Sermonia ng PNP. Opo, siya po ang medyo nagtutulak sa akin dahil sayang daw po ang aking serbisyo sa bayan na nakita niya po yung aking performance nung ako ay nasa military pa. So simula pa po nung elementarya, ako ay Boy Scout na. So always more ready. than 50 years na po akong frontliner hanggang nagretiro. So sabi po ni General Sermonia at kanyang mga kasamahan sa party list, ako po ay malaking tulong para maisugod ang party list at sakaling makakuha ng upuan sa Kongreso, may susulong po namin ang adhikain ng United Frontliners. Bilang dating sundalo, General Canlas, Sir, ayan, paano ito makatulong yung karanasan sa military sa paggawa ng epektibong mga batas at pulisiya para sa ating mga frontliners at siyempre para sa ating mga kababayan, Sir? Alam mo, Kadeo, nung ako'y nasa serbisyo, kadalasan po ng aking posisyon ay commander ng isang unit. Nagsimula po ako sa squadron, sa group, sa wing, tapos po sa command, eventually po as chief ng Philippine Air Force.
doon ko po natutunan na ang number one na asset ng isang organisasyon ay ang mga tao. So, sa dalawang prinsipyo po ng leadership na tinatawag naming mission accomplishment, number one, and number two is moral and welfare ng mga tao, yan po ay nasa isa puso ko. So, lahat po ng assignment ko, yan pong dalawa lang yan ang ino-observe ko. Hindi ko po pwedeng pabayaan ang mga tao. So, kung dito po, dadalhin po natin sa mas mataas na antas, buong Pilipinas na po. Kung kami po ay papanarin manalo, makakuha ng upuan sa Kongreso, sisiguraduhin po namin mapangalagaan ang mga tao. Kasi po ang United Frontliners Party List ay magre-representa sa mga ordinaryong manggagawa. Ayan, sandali lang Sister El, Sige, isa na lang Lakay, ha. go ahead. Kasi alam mo ito, piloto itong si General Canlas eh. Ayan na. Ang biro po nun sa pinamunuan yung Philippine Air Force, General Canlas, sir, puro air, wala daw force. Ayan. Ngayon, Napaka naman nung nagsabi na yon. ngayon may mga fighter jets na po tayo. Ayan. Bago pupunta sa larangan ng politika. So, kumusta po ang estado ng ating Philippine Air Force ngayon na bilang kayo po kagaling dyan? Ano po yung mga assets na naidagdag po ninyo? Ayan, at kumusta ang training ng ating mga piloto? Ayan, maibabalik ba natin yung galing ng mga piloto natin, yung tinatawag na Blue Diamond noong panahon pa ng dating Pangulong Ferdinand Adelin Marcos Sr., sir? Kadeyo, alam mo yung ating Philippine Air Force ay dahan-dahan umaakyat Okay. tungo sa mataas na antas at kalidad na armed forces. Ang Philippine Air Force, lalo na nung aking panahon, tinuloy ko po yung mga programa ng modernization. Doon po nangyari ang delivery ng ating ground-based air defense system, yung delivery po ng ating mga close air support aircraft kagaya na Super Tucano, ng 80-129 attack helicopters, at saka po nung mga radars na para sa ating air defense system. Ngayon po ang programa ay tuloy-tuloy pa rin. Ang ating FA-50 fighter jets ay sa aking pagkakaalam ay madadagdagan pa ng 12 Wow. na FA-50s. Ilan ba yung FA-50s natin Sa ngayon po 12, pero nag-crash po yung isa nung nakaraang linggo. Actually, 2 linggo na. Doon sa Bukidnon. Opo, nag-crash sa Bukidnon. 11 na lang ngayon. So dagdagan pa ng 12. Opo. Ayan. Okay, Sister L, take it away. Eto, Lakay, pag-usapan naman natin yung sa party list, ang pagpasok niyo po sa politika, General Sir, no? Mayroon po bang mga partikular na batas o polisiya ang nais niyo pong itulak ng inyo pong party list, ng frontliner sa party list, United Frontliners? Ano po yung specific na batas? Dahil kayo po ay nakatuon sa health sector din. Dahil frontliners po ito yung pinag-uusapan din natin. Opo, lilinawin ko lang, no, ang frontliners hindi lang po sa mga health workers natin. Kasama po dyan yung mga traffic aid, drivers, reservists, security guards, taxi drivers, grab drivers, lahat po ng nagde-deliver na serbisyo sa ating komunidad. Ngayon po, ang gusto namin isulong para mapangalagaan ang kanilang kapakanan at benepisyo, gusto po namin isulong yung mga, for example, yung Safe Environment Act para sa ating mga trabahante. Kasi po parang nakakaligtaan natin na ang safety. Ako po, galing Air Force, number one po namin priority is safety. Safety, yes. So, safety first, ang aming laging ino-observe kasi po mahalaga ang buhay ng tao. Pangalawa po, yung fair wages po. Okay. Para maiwasan natin yung paglabas ng ating mga magagaling na trabahante. Isusulong po natin yan, pero syempre po, bago natin maisulong yan, dapat mailabas natin yung mga medyo lapse sa ating sistema. Hindi po natin ma-entice ang mga investors sa ating bansa kung meron mga korupsyon na nangyayari. Bago pa po sila mag-i-invest, marami muna silang ilalabas na
pera para Nako, makapag-invest dito sa bansa. And yan po ay nagsha-shy away sa ating bansa dahil sa mga ganyang klaseng sistema. Yung ano po, yung Magna Carta po ngayon ay para sa mga health workers lang. Yung de-devise din po kami o magka-craft kami ng batas para maisama yung mga workers na hindi lang nasa health sector. Pati po yung mga construction workers, yung mga nagda-drive ng taxi, ng mga motor, yun po isasama po natin. Yun po ay ika-craft natin at ipopropose natin para maprotektahan po ang benepisyo ng ating mga ordinaryong manggagawa. Napakaganda nito, Lakay, kasi kung mapapansin mo, wala pa tayong nag-guest na nakatuon sa sektor ng frontliners. Ayan, totoo yan. At nabanggit din ni General yung pagdating dun sa Lakay, na naalala ko lang kasi yung permit eh. Sa pagnenegosyo. Oo, sabi yung nga natin corruption, na- yung corruption. Ayan, oo, Imbis na mayroong mga investor, napipilitan sila, ay wag na lang, ang hirap dyan dahil Yeah. may mga kumikita pa. Sabi nga na isang kakilala natin nga negosyante, magtatoy ka lang ng negosyo, magpapabahod ka lang, kailan pa ng barangay permit. Tapos bago mo maitayo, katakot-takot na at pagdadaanan mo. Ayan, hindi Diyos ko, katulad Lord. nung iba, ayan, parang one-stop shop ba? Yes, ayan, na kung kumpleto naman ang papeles, seryoso kang negosyante. Di go, diba? To follow na lang yung mga requirements, katulad ng ginagawa sa Carmona, Cavite, Ayan, sinakuyang kung Loyola, ayan. At si Mayora Dalia. Dalia Loyola. At ito ginawa din noon sa Marikina nung panahon ni Bayani Fernando nung siya ay mayor. Ayan, sana ganon. Anyway, so General Conor Canlasser, ayan, sa ating mga OFWs, meron ba kayong programa sa ating mga OFWs? Kasi yan po ang isa sa, although na para ang sarap pakinggan, OFW ang trabaho ng magulang ko, ayan. Pero ang hirap po, General Sir, yung kalagayan nila, lalo yung mga napunta sa Middle East, hindi nasusunod yung kontrata, ayan. Pagkatapos nawawalay sa pamilya, kadalasan pa ay nagre-result sa broken families, yung mga nangyayari po. Ayun. So, ano kaya ang dapat pa magandang gawin para masuportahan natin, matulungan natin ang ating mga OFW sa General Canlasser? Lakay, alam mo, ang mga OFW, kaya sila nag-OFW dahil wala silang makuhang trabaho dito. Ayan, totoo po yan. Kung meron man silang trabaho dito, hindi po sapat para bumuhay ng pamilya. Ang OFW po, napakahirap na sitwasyon. Kasi they are away from their families. Totoo po. Tapos, ang sweldo nila is di naman ganun kalakihan. Totoo yan, oo. Yun nga lang, mas malaki kaysa dito sa ating bansa. Ngayon, kung tayo po ay magtatatag ng fair wages at para maiwasan ang pag-abroad ng ating mga kapwa Pilipino, maganda po ma-establish dito sa ating bansa ang standards na pareho na ibang bansa para hindi na sila umalis. Although sa ngayon, ang ating mga OFW is one of the prime contributors to the economy of the Philippines kasi masyado tayong Modern heroes daw, makabayan ng bayani. Mahirap na talaga mahirap yung sitwasyon nila sa ibang bansa dahil malayo talaga sila sa pamilya at napakalungkot. So ang pinakamaganda po ay magtayo tayo dito ng trabaho para sa kanila na sapat para bumuhay ng pamilya. Isa pa dahil kayo po ay galing sa Armed Forces General Canlasser. Ayan, ano naman po ang pwede maitulong ng inyong United Frontliners Party List sa ating mga kapatid masundalo, mga pulis, at iba pa mga nasa serbisyo sa pamahalaan, sir? Alam mo, Lakay, yung mga sundalo natin, although they have been increased with their salaries, pero hindi pa po sapat dahil tumataas din po ang kalidad ng kabuhayan, pamumuhay dito sa ating bansa. Kaya para maprotektahan po sila at ang kanilang mga pamilya, sila po ay nade-deploy sa iba-ibang parte ng lugar, iniwan nila ang pamilya na. Dapat po siguradong ang pamilya nila ay napapangalagaan para hindi na po nila iisipin yung mission nila kasabay nung welfare ng kanilang family. Kasi pag inalagaan mo na po ang pamilya nila, ang iniisip na lang nila ay ang kanilang
Trabaho. mission po ang trabaho Mission. nila. Focus na lang. So naka-focus po sila. Pangalawa po, yung kanilang mental health ay dapat bigyan ng pansin. Kasi po yung mga minsan yung mga ibang sundalo na natotrauma sa gera Ay po po. ay nasisiraan ng bait Nagkaroon ng war shock, ika nga. war shock, hindi po masyadong natutugunan. So ang mental health po number one, psychological po na aspeto ng pamumuhay ng isang sundalo at pulis. Lalo na po ang mga kapulisan ngayon, marami na pong impluwensya ang Ay, opo. ang droga, ang kriminal, sila po ay naapektuhan kasama ang kanilang mga pamilya. At saka hindi lang po, minsan yung ibang mga pulis natin na involved sa mga ganyan, sindikato. Ayan, sa droga, sa Drugs. kidnapping. Ayan. Pero ano ko lang, Lakay, bago natin puntahan ang Man on the Street ni Edniel, i-segue ko lang tong tanong kay General Connor. Yung pagdating naman po sa hazard pay kasi, kung matatandaan nyo po, nagkaroon tayo ng COVID-19, di ba? At karamihan po sa ating mga kababayan na frontliners ang nagde-demand ng hazard pay na yung iba po ay hindi na nabigyan. So, kung kayo po ay papalarin at mabibigyan po kayo ng upuan dyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso, ano po yung pwede nating magawa na batas or maisusulong po para sa kapakanan ng ating frontliners para hindi naman po sila nagmumukhang namamalimos ng hazard pay na sila po ay kumbaga buhay po nila yun yung tinataya nila kapalit yun ng buhay nila yung serbisyo na nirender po nila pero hindi man lang po sila nabigyan ng kahit papaano ng kahit konting halaga man lang po or pera na para po sa kanila, para po mapangalagaan din yung kanila pong mga kalusugan, yung kanila pong sarili. Tama yan, Sister El, no? Yung pera na dapat matanggap nila ay hindi nila natatanggap. Kahit po yung ibang kasundaluhan, yung sabihin na natin, yung mga biktima dun sa SAP 44, 44 years. hindi rin pa po nila natatanggap Wala yung ganun ba? karamihan po. Wow. Ngayon, yung sa tingin ko po merong misdiversion of lang po ng pondo sa gobyerno. Kagaya po ng mga lumalabas ngayon sa ating mga balita na napupunta sa ayuda, sa AIX, sa AKAP, mga ganon. Kung i-budget po natin na mabuti ang ating appropriations, ang national appropriations, sa tingin ko sapat para maibigay ang narampatang benepisyo sa ating mga frontliners na hindi nakakatanggap. Kasi po yung mga kadalasan pag hindi nila natanggap ng nakaraang taon, yung dapat nilang matanggap, nalilist na po yan and then often nalilimutan. Nagkakalimutan. Opo. So, yun po ang hanapan natin ng paraan para maibigay ang karampatang benepisyo sa kanila. General Sir, ayan, meron tayong Man on the Street. Yes, tawagin mo Sister El. Nandyan sa may barangay na Mayan sa Mandaluyong City, ang ating kasama na si RHF 52 Edniel Parosa. Mayroon pong magtatanong sa inyo na isa sa ating mga kababayan. Edniel, and of course, Lakay, follow up na rin pala natin yung nangyaring sunog dyan. Sige, mamaya. Dahil mayroong namatay dyan na isang bata, Lakay. May namatay na bata. Kakalungkot naman. RH 52 Edniel Parosa. Edniel. Magandang umaga, Lakay at Sister El, at of course kay Lieutenant General Connor Canlas ng United Frontliners Party List, pero hindi kagandahan ng morning dito sa mga residentes sa barangay na Mayan Lungsod ng Mandaluyong dahil tama kayo. Isa ng 3 taong gulang na batang lalaki ang kasamang nasawi sa sunog kanina lamang. Pero bago natin balikan yung issue na yan, ay may magtatanong sa atin, Lakay, isa rin sa mga kung tawagin natin ay frontliner. Wow. Kapag ganitong may trahedya, ang frontliner dyan, mga bumbero. Bombero. Mga fireman. Yes, ito. Kuya, ano pangalan mo? Jonathan De La Cruz. Sir Jonathan De La Cruz, kasama natin ngayon, United Frontliners. Congressman yan Party List. Ito po programa dito. Taga-executive session yan. Nagmumoonlighting na fireman. De La Cruz yan. Mr. Bombero, sir, kayo ay fire volunteer. Ibig sabihin, privado, volunteer. Oh, volunteer May school katanungan yan. kayo sa ating United Frontliners Party List. May katanungan kami, sir. Go ahead. Sige po. Kung sakaling manalo kayo bilang party list, ano ang benepisyo na maibibigay sa amin sa fire volunteer?
na hindi under ng BFP. Salamat sa tanong mo, no. Kasama yan sa aming dinadraft na bill o proposal para maprotektahan ng benepisyo ng ating frontliners katulad nyo na laging humaharap sa panganib. Andiyan po yung expanded, titignan ko lang po yung eksaktong pangalan. Go ahead po, sir. Ang Expanded value added tax. Specialized Health Care Insurance Program. Ayun. This will actually reduce the financial burden on the frontliner and your families. Ito po, magbibigay sa inyo ng peace of mind. Sakaling may mangyari po sa inyo, meron pong matatanggap ang inyong pamilya. Tsaka po yung fair and competitive wage standard. Although volunteer po kayo, sigurado pong merong kahit papano kayo dapat na nire-receive based on standards na nare-receive sa katulad sa ibang bansa. Ang pangatlo po yung ating safety sa pag-accomplish ng inyong mandate. Kailangan po lagi po kayong binibigyan ng safety equipment at training para kayo ay mabawasan ang inyong exposure sa risk habang ginagawa nyo ang inyong tungkulin. Okay, Kuya Jonathan De La Cruz, ayan, narinig po si Congressman Conor Canlas. Ayan, bibigyan na po kayo ng benepisyo. Ayan, siyempre kahit mga volunteers kayo, dapat meron din mga matatanggap na benepisyo. Ayan. Okay, maraming salamat po. Akala ko, sabi mo, sana mabigyan kami ng sariling fire truck. Hindi natin na kayong fire truck nila. Ayan. Ayan, gano'n ba? At Kasi least, yung red and blue fire volunteer Ba? ito lakay sa Aba. lungsod ng Pasay. Ibig sabihin, Aba. Southern Metro Manila pero umabot dito. aba, parang Toyota, tama raw pa yung fire truck nila, ha? Ayan, no? Sariling gastos daw nila yan lakay. Wow, talagang mga volunteers, ano, ha? Yung coat at the helmet. Oo. Itong mga ito, bago lang ako magpaalam, maraming salamat, sir. Kuya Jonathan De La Cruz. Kasama sila sa mga responde dito sa sunog. Sa barangay naman yan, isang 3-year-old lakay yung nasawi. Hanggang kanina bago tayo umalis doon sa pinaka-area, ito pa naman kasi sila itong mga bombero, nandito pa sila. Hindi pa mahugot lakay yung bangkay nung nasawi sa pagkatabunan. Bata lakay, 3 taong gulang na lalaki. Natabunan daw at yung pinaka-lokasyon kung saan siya natagpuan yung kanyang kamay, ay yun yung pinaka-bahay kung saan nagsimula yung apoy. Wow, yan, no? Litsunan lakay. Litsunan, katabi ng litsunan, isang warehouse, kaya napakalaki umabot ng second alarm, pero pasado bago na namang, mag-alas 9 na umaga, ay idineklara ng kontralado ng Bureau of Fire Edniel, Protection. ba't naiwanan yung bata? Nasaan yung mga magulang? Ba't hindi na iligtas? Kasi kausap ko lang kayo yung pinaka-empleyado ng litsunan. Ang nandoon daw sa bahay ay siya yung pinakakasama ng bata, yung bata at yung tatay. So nandoon naman lang yung tatay, in fact kasama doon sa mga sugatan, yung ama ng bata. Pero hindi pa natin mapangalanan sapagkat hindi pa rin daw alam lakay nung nanay. Wala dito lakay yung ina ng bata. Pero ongoing ngayon yung clearing dito ng ating mga bombero, kasama syempre yung mga fire volunteers. Pero ngayon under control na yung sunog. At antabayanan natin kung kailan mahuhugot lakay itong natabunang katawan ng biktimang nasawi. Yan pa rin ang latest mula rito sa lungsod ng Mandaluyong. Balik sa inyo, lakay at Israel. Maraming salamat, Edniel Parosa mula sa Mandaluyong City, kung saan po nangyari ang sunog sa may barangay na Mayan, Mandaluyong. Flash Report. Flash Report. At bago natin balikan si Lieutenant General Conor Canlas, ayan, General Sir, ayan, binabati ka ating mga nobility sa Mabuhay Shriners. Of course, lalo na ating mga kabat sa Imperial Bagwis 82, ayan, 81, at 81 tuloy, anong batch nga ba tayo na 206, ayan. Parang ibang batch yung binabanggit mo lang. Sa dami nila appendant bodies, nakalimutan na.
Ayan. Parang ang 82 mo ay sandigan. 82. At kabas namin dito si Right Honorable si General Ruel Rivera ng BJMP. Yes. Ayan, oo. Ayan, binabati ka ni Illustrious Potentate General Sir, Secretary Dong Mendoza ng PLLO. Ayan. Anyway, General Canlas Sir, ayan, abay bilang panghuli po siguro, ayan, abay, ano po ang inyong masasabi, ha? Bakit bakit kayo sa United Frontliners Party List ang dapat nating iboto para sa darating na eleksyon at mapasama bilang miyembro ng Kamara de Representantes? Salamat, Noble Lacaideo. Ang United Frontliners Party List po ay party list ng ordinaryong mamamayan at trabahante. Hindi po siya party list ng mga mayayaman, ng mga negosyante, ng mga dinastiya. Siya po ay tunay na magre-represent sa larangan ng mga ordinaryong mamamayan. Ang ika nga ang ating frontliners. Ang United Frontliners Party List 113, yun po ang aming numero. 113. Ay siguradong magiging boses nyo sa Kongreso pag kami po ay nakakuha ng upuan sa lower house. Isusulong po namin ang hadikain na protektahan ang benepisyo, ang kapakanan at interest ng bawat frontliner. Kasi po ang frontliner ay hindi lang, ulitin ko, hindi lang po sa health sector. Andiyan po lahat ng ating mga trabahante na nagde-deliver ng serbisyo sa ating komunidad. So yan po ang aming susulong at sigurado pong kami po ay magiging tapat sa aming tungkulin bilang representante nyo sa Kongreso. Sino ang number one nominee nyo, Noble General Canlas Sir? Ang aming number one nominee po ay si General Rodel O. Sermonia. Dati po siyang Deputy Director for Administration ng Philippine National Police. Ang ikalawa po ay si Dr. Miguel Ortiz ng Cebu. Siya po ay philanthropist. Wow. Doon po sa Cebu. At ako po yung pangatlong Number nominee. 3 nominee. Ayan. At naku, dahil buwabati sa'yo, pati yung mga nobilities natin, Illustrious Potentate Roland Paulino, ha? Ayan, abay Nelson Yao, ha? Ayan, Faji Pajardo, ha? Ayan, Juna Samaniego. Ayan, at aba si General Eliasar. Ayan, kumusta ka na, Noble Sir? Long time no see, ha? Ayan, so sila po ay nakinig at suportado ang inyong party list sa United Frontliners Party List. General Conor Canlas Sir, anong numero po ulit ang inyong party list sa balota? Huwag niyo pong kalilimutan ang number 113 sa party list. Pinapaalala ko lang po na isa lang po ang shade nyo, wag pong more than one. Kasi po ang balota ay masasayang. So maraming salamat po at wag niyo pong kalilimutan ang United Frontliners Party List pagdating ng May 12 election. Noble Lieutenant General Conor Anthony Canlas Sir ng United Frontliners Party List number 113 sa balota. Thank you, good luck, and good morning. Maraming salamat, Noble Lacaideo and Sister El. Thank you po, sa sir. pagpapaunlak. Thank you. Magandang umaga po ulit sa inyong lahat. DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections.